Hello sa inyong lahat. Maaga tayo umuwi. Hello mga bishi. Maaga kami umuwi ngayon sa trabaho kasi kaya dito na naman tayo magkuskus. Kuskusin na naman natin ang ating kasi wala akong trabaho, maglinis na naman tayo dito sa bahay. Pag walang work ang asawa ko sa labas, nandito na kami. Trabaho naman tayo sa bahay, kaya wala namang gagawa nito kundi tayo lang. Saka exercise na rin natin to. May sinalang pala ako na washing doon sa washing machine. Kasi pang trabaho niya. Wala na siyang pang trabaho kasi 3 araw hindi ako naglalaba. Sinasama-sama ko para hindi sayang sa kuryente. Kaya sabi ko, maglalaba ako ngayon. Sinalang ko na malapit na yung matapos. Pagdating ko, kinuha ko kaagad yung labahan. At sinalang ko. Asawa ko may kausap. Iwan ko kung may work din siya ngayong gabi. Kasi tumawa yun ang kausap niya eh. Kuha kami ng anong tawag nito? Excavator ng kaibigan niya. Natin namin sa Dearborn. Tapos inayos niya yung bulldozer niya. May kinabit siya. Ganito lang po ang buhay ko dito. Ikot-ikot lang sa bahay pag walang pasok sa labas. Stay home lang talaga ako lagi. Wala tayong ibang pinuntahan kundi bahay at trabaho. Mas mainam ngayon. Kasi tanggal ako ng agyo. Kanina tinanggal ko na yung agyo. Kasi may kunting agyo-agyo ba. Tinanggal ko. Para maglinis. Maglinis tayo ng buong. Ganito po ako maglinis ng CR. Binabasa ko po. Kaya ka. Maglinis. Anuhin natin ng pinsol. Pinsol. Tignan natin ulit. Pag maaraw na kung hindi nakalinis ng CR, sa taas nalinisan ko yun nung kailan ko ba naglinis ng CR? Monday yata yun. Linisan ko yung ng mga bata, inuuna ko yun. Para maganda yung bahay na malinis. May bago tayong tanim. May katanim ako mamaya para mga palangga. Kasi doon sa bahay ng ginagawa nila, yung mga halaman, pinapatay nila. For sale na yung na yun. Kaya ako naman, si Miss Halaman, sisimot naman ako. Kasi, bibilhin mo pa ba yun? Ito pala sunrox, naluan ko ng Tulong tayo sa bahay. Nililinis.
Linisan ko yung mga banyo ng mga bata, yung mga anak niya. Yung ano, basta pag may time ako, nilinis ko talaga. Nung Lunes siya ako naglinis. Kasi umuwi ka, hindi na pa kami pumasok ngayon. Kasi gabi yung pasok niya. Kaya, basta pag kahit 2 oras lang kami dito, saglit ko talaga yung bahay na maano ko talaga. Nakalinis ako. Kasi, pwede hindi tayo maglinis ng ating bahay. Dahil pag may taong aakyat, malinis yung bahay natin. Sinagun ito. Ayan. Hindi ko alam kung may trabaho yan siya ngayon kasi magluluto na naman ako ng pagkain, pambaon. Ito lang ang buhay namin dito. Simpleng buhay. Saya naman. Kahit maganda lang naman pag ikaw lang mag-isa. Kasi tahimik. Tahimik ang buhay ko dito, mga kalabs. Trabaho, asawa, asikaso. Trabaho sa labas, tulong-tulong niya. Trabaho sa bahay. Yan. Okay na yan. Yan lang ang work natin. Marunong lang tayo sa oras, mag-adjust. Ano ko lang yung oras ko. Kasi kailangan marunong lang tayo. Labas ko muna ito ha. Sabunan ko yung sahig. Nasabunan ko ang sahig ng ano namin pag naglinis ako. Sinusunrukan ko yun. Para malinis talaga. Ay, Diyos ko. Makain ng ice cream yung aking anak-anak. Yung aking asawa ko makain ng ice cream. Baba. Ako, ayaw ko. Pumunta kami ng Dairy Queen. Sirado man. Wala man nagbantay. Siguro bumili ng lunch. Ngayon, pumunta kami sa Dunkin Donut. Kasabay kami. Sabi na sirado daw. Tapos nagkita ulit kami sa Dunkin Donut. Siyempre, batian kami. Masarap man ang ano, yung marami kang kaibigan. Basta maging totoo lang tayo. Yun. Lagyan ko ng pinso na maya. Hindi. Para malinis. Ang ganda yung malinis. Simpleng ilalagay ko yung mamaya tapos ko dito ilagay ko muna yung wash. Niwinashing ko sa dryer. Kay may isa lang pa ako, isa. Alas 3 na pala, malakas sa kurente pag ano na. Gabi, magbola ba? Pasok kurente yan. Andiyan na yung anak ni Mr. yung isa kasi maaga pa yan ni Jada. Umaalis na yan kaya binubuksan ko sa gate yan. Kasi
Madaling araw pa lang yan umalis. Mga 4:15. Minsan alas 3 pa lang pasado. Maalis na yan siya. Binubuksan ko na yung gate para hindi na siya magbukas. Kasi gising na naman tayo. Kaya binubuksan ko yan siya. Parang anak mo na lang yan. Mga yan. Kaya sabi ko kay Mr. Father ka, kahit twice a month, labas mo yung mga anak mo, kakain sa labas. Para ma-feel nila na kahit mag-asawa tayo na nag-asawa ka, hindi magbago yung ano nila, ano mo sa kanila. Pa-feel mo sa kanila na mas mahalaga pa rin sila kahit nag-asawa ka. Bait naman sila mga pag marunong ka lang din. Siyempre, hindi ka naman asahan na kaagad-agad anuhin kanila kasi hindi ka naman nila nanay. Pero kung ano man, ka na lang marunong mag-adjust. Kaya tayong mga stepmother. Itong aming lagi ko yung binabrush ito. Kahit ito lang binabrush ko, dami kong nabuhos. Kahit yan lang ang anuhin ko. Nabuhos ko, mahal pa naman yung pinsel na to. Kasi kahapon, ay nung Lunes, ko rin yung basura. Nung Lunes yata ako naglinis kasi may kasum si asawa sa telepono o sa yung asawa ko lagi yan busy. Pero hiyaan ko lang yan siya kay trabaho man niya yan. Yan man din bumubuhay sa amin. Support lang tayo. Hanap pa ako ng walis tingting dito ba? Hindi ako mahanap ng walis tingting sa sa Asian store. Hanap ako ng walis tingting. Sa Asian store ako naghanap. Wala man. Wala akong makita. Kasi yung garden gusto kong simutin yung mga kamay ko na lang. Kagabi at pagputol ako ng mga sanga-sanga sa aming likod. Kasi ayaw ko yung mga labitin, yung mga Sabi ng asawa ko, dapat tinawag ko raw siya. Sabi ko, okay lang yun, kaya ko naman. Kaysa, kasi nagpapahinga naman siya. Ako naman, makatulog naman ako sa truck pag nagbibiyahe kami. Bilib nga ako doon sa may driver na babae. Bilib talaga ako. Paano kaya ginawa yun? Yung trabaho ng asawa ko, marami na rin ako na-meet, nakikilala. Mababait man sila. Kaya, minsan nagbibiro sila sa akin. Bibiruan. Sarap pag ganyan. Linis-linis din pag may oras. Linisan natin ang ating bahay para sarap ang pakiramdam pag malinis ang bahay. Mamayang hapon pag hindi na mainit, lalabas ako. Binabad ko sa tubig yung mga halaman ko na ko.
Iwan ko ba? Ang ganda kasi ng mga halaman nakikita ko kanina. Alam nyo ba, sa Dearborn kasi mga mayaman ang tao doon. Ang daming tinapon ng mga gamit. Hindi na ako makahirit sa asawa ko. Alam nyo ba, tinapon yung Minnie Mouse na car ng bata? Ang kaganda pa. Tapos yung table ng bata na ano. Sus, kung malapit lang dito ba? Ay, pangdunit mo lang yun. Pangdunit sa mga wala ba? Sa probinsya. Gamit ayun. Pero pag may makita akong mga bag at saka mga damit, ay, kahit ayaw ng asawa ko. Kasi pwede yun i-donate. Pwede ipamigay sa taga-bundok. Hindi naman tayo mayaman. Pwede rin sa pamilya. Diba? Asawa ko kung ano yan, asawa ko. Yan ang ganyan. Pero tayong mahirap kasi na ano. Mga mayaman yun, itinapon lang. Tinatawanan niya ako, sabihin sa akin, saan ka na naman na ano? Sabi ko, picturean ko lang para makakita ko sa ano. Ayaw niya. Sabi ko, hindi lang pas na naman ako. Sabi ko. Tawa niya sa akin. Sabi niya, alam ko, ano ka, matipid ka. Nanghihinayang ka. Hinayang talaga ako. Kasi ang dami mong pagbibigyan. Lalo na yung mga wala. Hindi ako mayaman. Meron pang mas mahirap pa sa akin na nangangailangan. Yun ang iisip ko. Kaya sabi ko nga number 1 kong naalala si Bidang. Kapitbahay ng kapatid ko. Yun ang gusto kong anuhan sa mga anak niya. Kaya sabi ko nga, pag may sweldo na ako kay Mita, kung maano ko na yung payout ko, talagang hindi ko yan ipagmadamot. Unang sweldo, isi-share ko yan. Diba, Mita? Thank you, Mita. I-share ko yan. Pag makakuha na ako ng ano, yung alam naman asawa ko, ano, mabait yung asawa ko. Ayaw niya yung ano lang. Linis na yung bahay ko. Sabihin ko to sa baba. Kasi sa baba to, panglinis ko din to sa baba. Tapos maglilinis ako sa sala. Saka sa ano, deck. Kasi may oras pa ako. Mas stress. Parang bigyan ko lang yung asawa ko ng medicine niya. Vitamins. Bigyan ko yan. Kaso si Dodong eh. Sabi niya sa akin kanina, it's too early daw. Sabi ko, ikaw kaya magising ng alas 3. Palit kaya tayo. Ako matulog, ako gisingin ko. Tapos sabihin ko, it's too early. Mag-asawa kasi tayo. Tayo yung mag-aano sa asawa natin. Kasi sila yung naghahanap ng pera. Marunong tayo magtipid-tipid. Alam niyo yung budgetin ng pera, ito, para ganito, para ganito. Alam niyo sa totoo lang, namasukan ako ng katulong. Hindi ako nang TDO. Kasi nangihinayang ako sa gastusin ko. Yung gastos ko, padala ko na lang. Lagi kong iniisip. Makapahinga lang ako 1 oras. Ayos na yan sa akin. Bakit tayong mahirap? Kaya salamat tayo sa Diyos kasi mas maswerte pa rin tayo. Kasi yung iba nating mga kapatid sa Panginoon ay mas higit na nangailangan.
Kaya kung mayroong ma-share, ma-share tayo. Kasi hindi lang naman tayo nabubuhay sa mundo na tayo lang. Di ba po? Kaya matuto din tayong magpahalaga sa kapwa. Huwag tayong magmayabang. Sabi nga nila, ang tagal ko rin masukan, wala daw akong alahas. Hindi mo naman importante yung alahas. Importante matulungan mo ang pamilya mo at kung sino yung wala makabigay ka sana. Doon sa mga kaibigan ko nga. Kasi pag namasukan ako dati sa Chinese yung amo ko, ang daming pagkain ibibigay. Tapos yung mga rasyon, hindi na uubos, pinamimigay ko sa basurero. Tsaka sa kapitbahay namin, si Ate Joy, binibigyan ko rin yun. Natawagan ko yun. Sabi ko, pamigay mo dyan, te, kung sino ang bibigyan mo sa mga kasi sayang. Sabi ko, marami kasing pagkain. Kaya, sinishare ko yun. Hindi ko yun pinagdadamot. Tapos, meron ding ibibigay sa akin yung amo ko na mga noodles. Kasi meron kaming free na noodles, soft drinks na 2 box. Minsan 4 na box. Diba, swerte. Namimigay ng ganyan. Kaya ang inaano ko, ginagawa ko. Natawagan ko rin yung mga driver. Binibigyan ko rin sila. Kasi, bliss tayo dahil meron tayo. Tapos, binibigay ko dun. Sa labas minsan, pag lumalabas kami, binibigay ko. Yun sa mga, squatter. Nakilala ka. Masarap yung feeling na nakapamigay ka. Mabait yung amo ko yun. Wala na kasi dyan. Yun? Magkapatid yun sila na lalaki. Namimigay. Tapos, may kami, may translator. May translator kami. Si Ate Opel. At Ate Opel. Si Ate Opel na si Lusa. Ate, sorry. Si Lusa yun siya. Di tandog ang kalag ni Aning Sol. Yan, pinagsisilosan niya yun. Silos sa driver. Ay, nako. Silos. Wala naman dapat pagsilosan kay puro may mga asawa. Ay, Diyos ko. Pero buhay nila yun. Sabi nga niya sa akin, akala daw niya ako daw yung sabi ko, ay, wala yan sa vocabulary ko, te. Sa akin lang trabaho. Trabaho lang ako, te. At, tapos sabi niya sa akin, sabi ng amo mo, yung amo namin, sabi niya amo ko daw. Pwede daw ako kumuha ng mga pagkain doon sa taas, sa ref nila. At saka kung ano yung pagkain na nandoon na sa kanila, pwede akong kumain. Sabi niya sa akin, mabuti pa daw ako. Kay may ina-authorize daw ako na pwede akong kumuha ng pagkain ng amo ko, si Suntay. Sila ni magkapatid, mababait yun magkapatid na yun. Mabait sa akin yun. Kasi pag may nakita akong pira sa bulsa, kahit magkano pa yan, binabalik ko sa kanila. Minsan binigyan niya ako 500. Sabi niya, minsan pag makita ko kahit 50, kinukuha nila yan. Basta ako, binabalik ko, sabi ni Ate Opel, dahil hindi ko na binabalik. Sabi ko hindi pwede kasi hindi natin yung pera. Sa
kanila yun. Sabi niya, hindi nila alam yun. Hindi pwede. Kasi minsan nakakita ako ng 12,000, 15,000. Nabalik ko yan sa amo kong Chinese. Kaya doon siguro nag-ano sila sa akin na sabi nila, pamo kasi ang katulong sa kanila. Sabi nila, pamo o sisi o kita daw ako ng pera, binabalik ko raw sa kanila. Yung iba daw pamo, hindi daw binabalik. Sabi niya, pero ako daw binabalik ko raw. Yeah, doon nag-umpisa na lagi nila akong binibigyan ng pagkain. Kasi ilang bisis ako nakakita, minsan 20 mil. Tapos pag may deliver na magpapadeliver sila, sobra yung pera binigay niya, binabalik ko yan. Sabi ko, sobra yung pera binibigay mo, boss. Kasi boss ang tawag namin. Nag-uusap lang kami doon sa Telegram. Kasi hindi sila makaintindi ng konti lang. So, si Xiaovin, yun. Mabait talaga masyado yun sa akin si Xiaovin. Parang kapatid ko na lang yun na bunso. Minsan, pag dumadating yung girlfriend niya dyan sa amin na Pilipina, syempre, bisita yun. Sikasuhin mo yun. Siya talaga nagluluto ng pagkain sa girlfriend niya. Saka may sila, nasikaso ko yun. Si Ate Opel huwag kang magalit, sabihin ko totoo Sabi niya, bakit daw inuupiran ko? Alam mo, kahit ganun lang sila mga babae ko, ano man yung trabaho nila, magkaiba man tayo ng trabaho, iisa pa rin ang Diyos natin. At saka huwag tayong magmaliit sa kapwa. Kasi hindi tayo uunlad. Hindi tayo aasinso, hindi tayo ng blessing. Kaya, pinapabalik nga ako doon. Ayaw na ng asawa ko. Mag-shoot up kami ng mag-boyfriend pa kami ng asawa ko. Ng LDR pa kami. Ayaw na. Napahinga na niya ako. Mabait yun. Si Xiaobin pa kasi babalik ako sa probinsya pa lang ako, kaya lang nangako naman ako doon sa alagaan ko siya, ako. Si mabait din yun sa akin. Rin yun. Tatanim din ako ng utang na loob doon kay ma'am. Kasi marami naman itulong sa akin yun. Saka matulungin talaga yun sila ma'am at saka si sir. Hindi ko nabanggitin yung pangalan nila, alam na nila yun. Maribel. Mabait talaga sila. Kaya lang, hindi na ako umano doon kasi mahirap na may kasama ka na hindi na ako Pero mabait sila. Tawag yung Chinese na yun, babalikin ako. Nawagan ako ng translator. Kasi si Ate Opil wala na doon. Natawagan ako ng ibang translator. Tapos tinawagan mismo ako ng amo na pabalikin ako. Ayaw ko na. Ayaw na ng asawa ko. Pero mabait sila. Binibilhan pa ako pag mag-shopping sila pala. Binibilhan ako ng t-shirt. Yun t-shirt binigay sa akin yata yun? 6 ba yun o 7? Oo, 7. 4 sa akin. Tapos kay Aning Sul binigyan ko ng 3. Sabi ko sa iyo na yan kasi binigyan ako ni Xiaovin. Sabi niya, buti binigyan ka te. Sabi ko nga, gulat nga ako. Shopping daw siya. Binilan din daw niya ako. Baka patch. Ganon din sila ma'am at saka si sir. Ngayon, asawa ko nang bumibili sa akin. Saka yung mga anak ng asawa ko, binibilhan din nila ako. 2 bata dito. Lalo na si Gida, binigyan din ako ni Gida ng noong Valentine's Day, binigyan ako ni Gida ng una ang binigay ni Gida sa akin, medyas. Binilan niya ako. Tapos ng Valentine's Day, yung heart na chocolate, saka teddy bear.
Nibilan nila ako ng t-shirt. Ano, si Ariel naman ganyan din. Nibilan din ako. So, happy ako kasi naramdaman ko sa kanila. Sabi ko sa kanila, ako na mag-ano niyan kasi pahinga ninyo ngayon. Di bali ako magtrabaho. Kasi parang ako yung magulang dito sa kanila. Kaya, sabi ko, ako na mag-ano niyan, huwag nyo nang anuhin, yung basura, ako nang kukuha. Tayong mga tawag nito, stepmother, tayo yung magpakumbaba, tayo yung marunong magdala sa kanila. Kasi hindi kanila maagad-agad ang natanggap. Pero kung marunong naman tayo magmahal at marunong tayo mag-ano sa kanila, matanggap din nila tayo. Tulad ko ngayon. Kaya, happy naman ako. Kasi, diba? Anuhin ko yung mga agyo, kung may mga agyo. Kaya tinitingnan ko. Bababa ako sa hagdan. Mamaya magtatanim ulit tayo. Ito ang ano, sa harap. Sa harap ng bahay ito. Ito ang harap ng bahay. Mamaya tingnan natin kung meron bang sulat. Hindi kung may agyo. Yung winashing ko pala, hindi ko pa nalagay sa kalimutan ko. Lagay ko muna yung sa dryer. Pero tingnan ko muna kung may sulat. Para isahan na lang, hindi na ko bakumpay. Bili ako ng walis. Wala na yung walis namin, napudpud na yung walis. Sabihin ko sa anak ng asawa ko, bili niya ako ng walis. Kasi yung asawa ko, lagi yan ang mamagali. Tingin pa nga ako, let's go na. Bilang ang ano yan. Bilang. Ayan, si Inday tumataba talaga ng gusto kain ng kain. Kanina naman naman kami sa donut. Pabili ako ng donut. Na-miss ko yung donut. Parang bata. Ay, nakadudula. Hindi kasi ito parang pinuntasan kasi nasira. Pagawa pa niya ito. Tinis. Citizen. Michigan. Paludo area. Sa asawa ko sulat. Mga bayaran. Pag wala akong ginagawa, inaantok ako.
Kasi sa truck, lagi akong tulog. Kasi nakaupo lang. Kahit kailan ako, basta may ginagawa ko, hindi ako makaramdam ng antok. Basta galaw lang yung kawan ko. Pero pag wala akong ginagawa, ay, lagi tayong antok. Minsan ko rin yung ano, di, kasi hindi ko yung ano, hindi. Mag-aaway. Ito ang aking buhay. Dito, wala kang kasama na magpatulong ka. So, ikaw lang nagawa. Lalo na pag mag-isa ka sa bahay, nagtrabaho asawa mo. Ako kasi, hindi ako iniiwan ng asawa ko. Lagi kami magkasama. Hindi niya ako iniiwan dito sa bahay. Lagi akong kasama. Kaya, ang ginagawa ko, tumutulong ako kung may itutulong ako sa kanya pag may trabaho siya. Pero mamaya gagawa pa ako ng invoice. Natuto din ako magawa ng invoice. Hindi naman tayo marunong kasi grade 6 lang naman natapos natin. Pero hindi naman ano. Sikat kasi tayo. Ay! You're talking to yourself. I'm talking to myself. This is your love letter. This is Dennis Cleveland. Ariel, this one for you. For you. And this one is Ariel. Now she got her a new plate. This one is for you. This one is for you. Yeah, more bills. Yeah, I said nga to. More bills. And this one is Ariel. So Ariel, I said, oh, Ariel has a new. Yeah, she got her a new plate. Oh, she renew. Mm-hmm. Yeah, because it's her birthday. Her birthday is coming. Oh, yeah, 20. She said 20th. August 20th. Yeah. Yeah. So what we have, you have to bring me to the GCPenney so I can buy for you. I think some jewelry that it's not cheaper there. It's cheaper there. What are you gonna buy her? Oh, I will see. But you bring your card. Your car. I have to clean up the house since we are here. I cleaned the bathroom, honey. I cleaned up that one. Yeah. I want always clean the house. And you know me, important is the bathroom most and the kitchen. Is this work tonight? Is this work tonight? That's Mike did not call yet, huh? I wish you find out that early. That does work. This is for Ariel. Oh yeah, so I can prefer. Huh? Vince ran over his phone. That's why he wasn't answering. Oh, he's okay. Yeah, his phone. He had to take his phone where I took yours to get Yeah. it fixed. So everybody's phone has a problem. Minnie, your brother, right? Yeah. And those Vince and the other one who's Yeah, that? but Vince ran over his phone. Oh. He drove over.
And get just a lot of money he can buy again. It costs them $275 to get it fixed. Oh, really? That's too expensive. I think that's iPhone, honey. That's Yes, why. it's the iPhone. Mine, how much is that? 130? Yep, Oh, to fix only? yep. But you will get me one. Downstairs, I have to clean up the up of that to remove some of the and weave. Ganda yung bahay pag malinis. Bakit yung bahay namin? I have to go to the dick. But before I go to the dick, I have to give you your medicine. Before the beach? I know. You're here. I give you the... What is that in the cup? That's my drink. Oh. Oh, you got some alcohol in there, huh? Oh. You got some wine in there? No, I was watching a movie. Yeah. Napainom ko na asawa ko ng tubig kay hindi mahilig sa tubig. Naku. Puro juice. Tapos nag-order ng malaking ice cream. Siya lang nag-ubos. Nilagyan pa ng mga toppings na M&M's. Tapos nilagyan ng cream. Nilagyan pa ng 3 klase. Yung rainbow, parang bata ng asawa ko. Na ano-ano po kayo. Naku, siyempre takot din tayo sa diabetes, asawa natin. No? Nagaan natin, asawa natin kasi ano yan natin. Yan ang nagaano sa atin. Walang alikabok dito sa bahay namin yung hindi na ano. Kayo, tinan nyo. Wala. Lagi kong nililinisan dito kay. Lalo na yung laging nakaklose yung bintana namin. Kaya sabi ko, mainit kasi kaya laging nakasirado. Ayaw niyang ipabuksan pag mainit. Nilagay niya dyan. Pero, puno ng gamit tong bahay na namin, oh. Siksikan na ano. Ito, binubuksan-buksan ko ng konti para hindi masyadong madilim. Kasi, hindi maganda ang bahay na masyadong madilim. Ito pala ay pressure cooking din. Lutuan. Yan tayo magluluto pag mag-ano tayo ng kaldereta. Palambutin natin dyan. Lakas lang sa kuryente yan. Pinila niya ako ng drink sa ano, sa tawag niyan. Doon sa Dunkin Donut. Sabi niya alcohol daw iniinom ko. Yung tayo mahilig sa alcohol. Sobrang init sa labas, oh. Inabad ko muna yung halaman ko kay mamatay unya ba? Sayang. Mamatay yung halaman, sayang ba? Linis muna tayo, hindi pa tayo tapos. Ayan.
Bye-bye sa inyo. See you again. Tapusin ko lang ginagawa ko ha. Thank you sa inyong lahat. Follow and subscribe. Bye-bye po. Thank you so much. God bless po sa inyong lahat.